Ayon, what's up mga katunay? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Banat News Updates. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat News Updates, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na rin po kayo mga katunay kay Banat News Updates. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin at bigyan ng reaksyon na laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates. At bibigyan na natin ng reaksyon dahil to the max na. Chika, chika, hindi naman kita binobola. Ano ka ba? Bibili ka ba? Pasok! Pag-uusapan natin ngayon. Ayon, bago natin simulan, nais nga pala nating magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratales. Ayan, supportahan din natin yung kanyang channel. Siyempre mga katunay, pagpatuloy natin. Si Senator Risa Ontiveros, gaya-gaya naman po sa House of Representatives. Ala! Siyempre, hindi magpapadaig. Katulad po ng pagsakay niya kay Castro sa mga congressman doon po sa usapin ng CIF ni Vice President Sara Duterte. Dati nakikita natin siya, mag-isa siyang bumabatikos. Ngayon nakakita na siya ng maraming kasama. Nakakita na ng maraming kasapi. Ayan ang kanyang hinihintay, ang kanyang mga ka-teammates. Ngayon na naman po, meron na naman po siyang bagong sinakyan. Ito naman pong resolution. Wala ka ba talaga originality, Risa Ontiveros? Ayun, resolution. Resolution urging the Executive Department to cooperate to the ICC. Nakakita wala na po bang nilulutas? Ang pangunahin po bang problema ng Pilipinas ngayon ay si Duterte? Hindi nga. Tanungin lang po natin itong mga mambabatas natin, no? Ang Pilipinas po ba ngayon ay napaka-advanced na, no? Wala na po tayong suliranin. Tuloy-tuloy ba ang ating mga programa, lalo na po yung build? Napunduhan na po ba yung mga build nang umalis tayo sa China? Wala na po bang problema ng kahirapan, no? Krimen ba natin normalidad na? Wala na pong krimen? Hindi na ba bumalik yung mga kriminalidad sa Pilipinas? Kumusta ba ang Pilipinas? Duterte lang ba talaga ang pinagkakaabalahan natin? Yun nga ang dami talaga nating suliranin na nararamdaman dito sa ating bansa, no? Pero talagang focus lang talaga sila sa mga Duterte. Wala na silang ibang iniisip o pinagkakaabalahan kung paano nila mapapakulong mga Duterte, kung paano nila mapapatalsik sa pwesto ang mga Duterte. Diba? Halos hindi na nila hinuhuka yung pangangailangan ng Pilipino. Nanumpa po tayo, diba? Nanumpa kayo. Ba tayo? Nakikitayo ko din. Nanumpa po kayo sa taong bayan na kayo yung maglilingkod ng tapat. No? Tapat na serbisyo. Kayo ay tutulong sa mga mamamayan. Pero ano po ang nangyayari sa lahat ng ipinangako nyong yan? Matatapos ba ang termino nyo sa kakabira, no? At sa pagkakaabala nyo na pabagsakin ang mga Duterte? Ganyan na lang ba tayo ngayon? Diba? Imbis na resolbahin nyo yung nangyayari ngayon sa bansa natin, yung pangangailangan ng mga tao, bakit nahihirapan ng tao, kinamusta nyo ba sila? Baka na naman sa eleksyon, saka kayo maggagaganyan. Kung kailan malapit na ang eleksyon. Nakikita kasi ng tao yung mga ginagawa nyo. Nakikita ng mga tao. Kasi, mas maganda siguro is nagtatrabaho muna kayo. Kasi napakalayo pa ng eleksyon. Hindi yung pinagkakaabalahan nyo yung mga Duterte kung paano nyo hihilahin sa ilalim. Diba? Wala pang eleksyon. Kung malapit ng eleksyon, doon na kayo maghilahan. Pero ngayon siguro, napakalayo pa, is dapat ang inaasikaso nyo is yung mga nasasakupan nyo. Yung mga Pilipino,
no, na nangangailangan ng tulong ninyo. No? Antindi, no? Parang nilikha kayo, hindi sila maka-move on, no? Sabi po nitong Marcos Makapili, ito ay Marcos loyalist. Marcos Makapili. Ang Dadilawan and Makabayan may appear aligned with the Marcos loyalists in wording of the DDS and the Duterte mantra. But we should know that this group, similar to the DDS, will just stab us in the back once they have achieved their agenda. Let us not delude ourselves. Intindi, no? So, umaamin kayo na meron pala talaga kayong unholy alliance with the Dilawan and Makabayan, no? At winawarningan niya po yung mga kapwa niya Marcos loyalists, no? Na mag-ingat po kayo dahil pag tamo na nila yung kanilang hinahangad, yung hinahangad nila na mabura, yung hinahangad nila na mapabagsak yung popularidad ng mga Duterte, mag-ingat daw yung mga Marcos loyalists dahil sasaksakin din sila patalikod nitong mga Dilawan at Makabayan. Grabe, no? Ang sarap po talagang ang sarap po nilang maging kaalyado, no? Hindi pa paalala lang natin, hindi pa po kayo nagtatagumpay sa kagustuhan ninyo sa mga Duterte. Buhay so, na buhay. Ibig sabihin parang inuuna munang trabahuhin yung mga Duterte ngayon. So kapag nagtagumpay sila, no? Kuidao kung magtatagumpay, is gagapangin naman nila yung mga Marcos. Kayo, tingin nyo mga katunay, may mga ganun bang senaryo na pwedeng mangyari? Sa akin parang maaari, little bit. Kasi di ba, yung mga dilaw minsan matalino yan kahit pa paano eh. Huwag natin ina-underestimate yung mga yan. Kumbaga sila iisip ng mga taktika yan. Kumbaga 2 birds hitting by 1 stone. Di ba? Kung magtagumpay sila sa mga Duterte, tapos susulsulan nila to si Romualdez, diba? Ganyan. Yan. Natanggal ngayon si BP Sara at si FPRRT na tatrabahuhin naman. Ilalaglag naman nila ngayon. Parang ganun, mga Marcos. Pero dito pa lang talaga, mga hihirapin na kayo sa pagpapabagsak dito sa mga Duterte. No, dahil talagang ang mga taong bayan ay sumisigaw sa pangalan ng mga Duterte, no? Alam naman natin kung ganong kalakas. 30 million plus, no, ang bumoto kay BP Inday Sara para maging Vice President. At million din, no? Million. Nakalimutan ko kay PBBM. 30,000 ba? Kay PBBM. No, basta ganon kalaki. No, ang daming nagtitiwala sa kanila para malason nyo na lang ng ganon-ganon. No? Siguro, makakagawa kayo ng aksyong ganyan, pero hanggang dyan lang kayo. No? Ang mga Marcos at si PBBM naman, si Marcos at si PBBM. Ang mga Marcos at ang mga Duterte naman is talagang maraming sumusuporta dyan. Hindi basta-basta tatalikuran ng mga supporters nila yan. Lalong-lalo ng mga Duterte. Pero sa akin kasi, pakiramdam ko lang, gusto lang nila talagang hilahin to si BP Sara. Kasi alam naman nila dito pa lang sa panunungkulan ng mga Marcos is hindi na sila nakaporma diba? So kapag naupo na naman si Duterte, si Sara Duterte sa presidential, hindi na naman sila makakaporma. So anong gagawin natin? Kailangan Marcos lang maupo tapos sa susunod kabrad naman natin. Kaso nga lang talaga, yung taong bayan talaga no? Marami pa rin ang naniniwala at sumisimpatya kay BP Sara kapag tumakbo yan sa susunod na eleksyon. Paano ngayon na naman yung plano nyo? Kayo pa po ang mga Duterte, no? Hindi pa po kayo nagtatagumpay na mapabagsak ang popularidad ng mga Duterte. Oo. Nagwawarningan na sila. Huwag tayo masyadong magpakatiwala dyan sa mga kakampi natin laban sa Duterte. Baka saksakin tayo sa likod niyan. Oo. Duterte pa talaga na naksakin. Ibig sabihin, yun yung sa unit team.
Si Sara Duterte pa talaga nanaksak sa likod, ha? Ganun ang pakiramdam niyo, ha? Ayos, eh. Parang iniisip ang traitor sa unity. Wala po tayong magagawa dyan. Galing. Wala na akong sasabihin. Hindi ko naman sasabihin na ganyan ba lahat ng mga loyalists. Hindi ko po alam. Basta kami... parang pinagsasabong lang kasi ito, nung nangyayari, di ba? Ang gulo-gulo kasi ni Martin, eh. Ito talaga si Kate Martin, eh. Si Tambi. Ayos naman kasi relasyon ni PBBM tsaka ni BP Sara, eh. Kung bakit nagkakaganyan ngayon, eh. Di ba? Wala namang problema nun. Yung tumakbo sila nung eleksyon is okay naman, eh. Tapos ngayon, nalagyan ng issue. Eto kasi si Tambi, ayaw. Masyadong ewan ko ba? Ay, nako, pati yung relasyon ng pagkakaibigan ng dalawa is baka maapektuhan. Pero sinabi naman ng PBB, hindi naman maapektuhan yan, eh. Kung kahit na ano kay BP Sara, di ba? Tsaka si BP Sara hindi naman din nagpapa-apekto para masira yung pagkakaibigan nila ni PBBM. Ayun, eto na po. Kaya kayo yung mga Marcos loyalists tsaka Duterte loyalists, huwag tayo mag-away-away. Alam nyo dyan, sigurado may tumatrabaho dyan, eh, para pag-away-awayin kayo nyan, eh. Di ba? Ganun yan. Kapag sila nagtagumpay, ay mamumuno na sila, mga dilaw-dilaw dyan. Kaya dapat kayo magmanman, di ba? Huwag kayong mag-away-away dahil ang presidente nyo at ang vice president nyo nandiyadyaan. At magkasundo sila. Wala nang butas para mag-away-away kayo dahil hangga't nakikita nyo magkasundo si BP Sara at sa PBBM, wala kayong dapat pag-awayan. Panahon, nakita nyo naman, nasa media lagi si BP Sara Duterte. Ramdam na ni BP Sara, no? Na talagang yung mga napagkasunduan noon, yung mga walang humpay na pinagmamalaki natin na hindi pa papasukin ng ICC, mukhang kakaiba na habang lumalakad ang panahon, nagbabago na po yung mga tinuturan ng mga to. Anyways, syempre lalaban naman tayo. Ang solusyon natin, papasukin yung ICC. Papapasukin yung ICC. Yun ang resolusyon mo. Sumagot na ang Pangulo dyan sa resolusyon ng House of Representatives. Pag-aaralan. Ano pang gusto mo, Risa Ontiveros? Bakit meron ka pa rin resolusyon? Para sagutin ka rin na pag-aaralan? Hindi ba trabaho nilang gumawa ng resolusyon? Opo. Trabaho po nilang gumawa ng resolusyon. Trabaho po nilang gumawa ng batas, pero hindi po nila trabaho na ang resolution po nila hikayatin. Ano po ba ang laman ng resolution nila? Ang resolution po nila ay ito, no? Mag-real talk naman po tayo. Hindi po nila trabaho ang mga kongreso po, pati po ang ating pong Congress, pati po yung ating Senado. Wala po silang pakialam sa international, no? Ito po. Ayan ang resolution nila, urging, hinihikayat nila yung Pangulo na makipagtulungan. Gagawa ka ng resolution para hikayatin mo yung Pangulo. Yan na rin yung ginawa ng hikayatin ng Pangulo. Ano po yung katwiran ni Risa Ontiveros? Hinihikayat, no? Para namang sinasabi nila, inuuto nila si PBBM na ganyan. Hindi yan magpapahikayat kung tutusin. No? Tingin ko lang, hindi para magpahikayat yan. Malalim ang pinagsamahan nila ni BP Inday dyan. Hindi yan para kayo mga katunay. Alam ko, di ba? Hindi basta-basta yan masisira ang unity team nilang dalawa. No? Kung bakit niya po ginagawa yun. Nanawagan kasi yung Kongreso. Dapat manawagan din kami sa Senado. Pang-pameno. Lagi siyang meron eh. Si Honti talaga. Sabi po pag-aaksayan ninyo sa pera ng taong bayan. Yan po bang resolution na yan? May tututol? Meron. Pag-uusapan nyo, magdedebate kayo, magdedebate sila, mag-uusap-usap, magkakasamaan ng loob, sayang ang ginugugol natin. Pag nakabuo ba kayo na resolusyon, magiging batas po ba yan? Hindi. Para saan yung resolusyon? Para sabihin kay Pangulong Marcos na papasukin yung ICC. Ba't hindi nyo na lang sabihin?
Ibig sabihin, ang ultimate na magpapasya pa rin ng ginagawa nila, si Pangulong Marcos pa rin. Di ba nagsalita na si Pangulong Marcos? Opo. Anong sinabi ni Pangulong Marcos? Pag-aaralan. Anong hindi nyo maintindihan doon? Pag pag-aaralan, gagawa kayo na resolution? Pag-aaralan. Para saan nga yung resolution? Para pakiusapan si Pangulong Marcos na kung papasukin yung ICC. Hindi pa ba sumasagot si Pangulong Marcos? Sumagot na. Ano sinabi? Pag-aaralan. Pero gagawa kami ng resolution para hikayatin si Pangulong Marcos na papasukin yung ICC. Hindi Wala pa ba tayong sariling hustisya rito para lutasin pa ng ibang bansa? Di ba? sumagot si Pangulong Marcos? Sumagot na. Ano sinabi? Pag-aaralan. Pero gagawa kami ng resolution. Alam niyo yung ibig sabihin? Miikot-ikot lang tayo. Sumagot na nga yung Pangulo. Sige, pag-aaralan. Wala naman yan. Hindi nyo kasi trabaho yan. Hindi nyo trabaho, nakikialam kayo sa Pangulo, i-convince nyo yung Pangulo, magsasama-sama kayo, mag-uusap kayo, magkakagalit kayo, may tututol, merong sasang-ayon, mag-aaway-away kayo, inaaksaya nyo yung pera ng taong bayan. Dapat pinag-uusapan ninyo paano mapapababa yung presyo ng itlog. Tama. Pasimplihin lang. Ang mahal-mahal na ng itlog ngayon, grabe. Oh. Dati napakamura lang. Ngayon ang mahal na. Ay, nako. No? Nung panahon ni Duterte, Pangulong Duterte, ang lalaki po ng problemang hinarap natin. Isa na dun yung pandemic. Pandemya. Yun. Ang pinag-uusapan nyo riyan sa Kongreso at Senado, magpasa tayo ng batas para mabigyan natin ng ayuda ang mamamayan. Konkreto. Pagkatapos niyan, kailangan nyo ng Pangulo ng Pilipinas kasi kung wala yung batas na yun, kung hindi kayo gumawa ng batas, ano na nga yung tawag doon sa batas na ginawa nila, di ba? Kung hindi kayo gumawa ng batas, kayong senador at mga congressman, illegal na yung paggagastosin ng Pangulo. Saan siya kukuha ng pera? Illegal po ang paggastos dahil lahat ng gagastosin ng Pangulo dapat galing sa Kongreso. Bayani yan. Pinupush kayo ng Pangulo ng Pilipinas noon, ipasa nyo yung bayanihan para makapamigay tayo ng ayuda. Dahil tayo, pandemya po nilulutas nyo. Kinaya nyo noon eh. Bakit ngayon, presyo ng itlog, wala na may kakayahan sa atin lahat. Mataas po presyo ng itlog. Oo. Sige, pag-usapan natin, dapat bang kiluhin o dapat per peraso? Wala na po kayo sa realidad ng buhay. Ang pinagkakaabalahan ninyo, dapat bang papasukin yung ICC o hindi dapat? Ang tanong ko po, gusto ba ng ICC pumasok? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat News Updates. At syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Badong Aratales. Ayan, mga katunay, masyado silang abala sa pagpapasok ng ICC dito. Dahil alam naman natin kung ano talaga ang habol nila. Kaya nila gustong-gusto yung ICC dito. Kaya mga katunay, comment lang po kayo sa mga komento nyo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.